So thank you mga kababayan. Ambush interview reporter kay Mrs. Nok. Ito nga yun eh. Ito na yung topic natin. So ito lang mga kababayan. No? So kanina, yung sagot ni PBBM kanina regarding po sa West Philippine Sea, ambush interview yon. Tapos ito naman mga kababayan, ambush interview din ito kay Sara Duterte. At regarding nga po dito sa no comment issue niya. Actually marami ng vlogger ang nag-content nito, pero meron po akong idadagdag dito. Kasi po, bukod po kasi na si Sara Duterte po ay Vice President, Deputy Secretary, at saka, ano pa yung isa? At saka NTF-ELCAC Vice Chairwoman, siya po ay reservist. Reservist po siya ng AFP. So ibig sabihin nun, kapag nagkagera po, na wag naman sana mangyari, kasama po si Sara Duterte at isa siyang opisyal. Ayan. Okay ha? So ngayon mga babae, pag-usapan natin to. Teka lang no. So, ito. So sabi dito no, Vice President Sara Duterte, Vice President says her brother, Davao City Congressman Paulo Duterte statement that is not her job to demonize China. So ang punto kasi dito mga kababayan, yan. Tinanong po kasi si Sara Duterte regarding nga po sa West Philippine Sea. At syempre, as usual, ang sagot niya, no comment. Okay? So, sa hindi lang po nakapanood, panoorin natin to ha. Comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West Philippines. I think that question can better be answered by the Department of Foreign Affairs and the Secretary of the Department of National Defense. Ito ang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng usapin ng patuloy na pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Okay na pala yun. Tapos na pala. So yun, no? So ang sabi ni Sara Duterte dito, no comment. Kasi ito daw po ay trabaho daw po ng DFA at saka ng AFP. Okay. So kasi mga kababayan, kasi malinaw naman kasi dito mga kababayan, na pag sinabi mo kasing no comment, ayun na po talaga yung comment. Ibig sabihin nun, malaman na talaga yon. Malaman na yon. Malaman na po yung ibig sabihin ng no comment. Kasi ang ibig sabihin po ng no comment, wala akong pakialam dyan. Ayun lang yun eh. Wala akong pakialam dyan. Trabaho nila yan, wala akong pakialam dyan, no comment ako. Ayun po ibig sabihin ng no comment. Okay. So kasi nga naman, ang sabi naman kasi ni Paulo Duterte, okay ito kita mo katangahan nito no. Sabi ni Paulo Duterte, 'di ba? It is not the job of the Vice President or the Secretary of Department of Education to demonize China or any country for that matter. Okay. Kasi ang sabi nga po ni Sara Duterte, ay teka lang, di ko pala naisama. Teka lang. Ito pala 'yon. Yan. Ito. Okay. So kasi mga kababayan kasi, ang sabi kasi ni Sara Duterte, no comment ako diyan. Kung ano man yung sinabi ni Paulo Duterte, yun na yun. Sabi niya yun, di ba? Ay nasabi niya eh. Oh. So kasi mga kababayan, para pala sa mga Duterte, kapag tayo pala ay hinaras ng China at tayo pa ay sumagot doon, pag-demonize na pala yon. Kasi parang ganoon ang lumalabas eh. Oh. So ngayon kapag 'di ba nung nakaraan yung pinakahuli kasi na habang merong resupply mission, binomba tayo ng water cannon, pagkatapos merong 3 Navy personnel ang nasugatan. Pag tayo po ay sumagot doon, o kaya pag si Sara Duterte po ay nagbigay po ng statement tungkol doon, para po sa mga Duterte, pag-demonize na po yun sa China. Galing. So ganun pala yan. No? Kunwari, pag si Digong pala nakita ko dumadaan dyan, tapos pag binatukan ko si Digong, huwag kayo sumagot. Kasi pag-demonize sa akin yun. Gawin ko kaya yun, no? Kunwari si Digong pumunta dito sa Iloilo. Tapos batukan ko kaya, no? Utang ina mo. Ganunin ko kaya. Ganunin ko kaya. Pwede kong sabihin, teka lang ha, huwag niyong sasagutin yan ha, kasi pag-demonize sa akin yan. Bobo, no? So, ito. So, kasi mga kababayan kasi, okay? Actually, di ba, hindi naman natin inihingi yung opinion ni Sara Duterte bilang isang Vice President. Ganun na lang.
Yung hinihingi kasi natin dito mga kababayan, anong opinion ni Sara Duterte bilang isang Pilipino? 'Di ba? Bilang isang Pilipino na lang. At especially mga kababayan, statistically tie si Sara Duterte at saka si Rapi Tulfo para maging presidente base po sa bayarang survey po ng Pulse Asia. Sobrang mind conditioning talaga nito, no? Okay. So kasi mga kababayan kasi, napaka-importante kasi nito. Kasi kapag si Sara Duterte po kasi, yung naging presidente, lahat po na pinaghirapan po ni PBBM sa West Philippine Sea, mababaliwala yan. Balik ulit tayo sa dati. At posible, kasi si Sara bobo yan eh. Uto-uto yan eh. Posible na kapag si Sara Duterte maging presidente, ayun na po yung pagkakataon para lumubog po yung BRP Sierra Madre. Kasi nga, uto-uto yan eh. Tanga yan eh. Bobo yan eh. Oh, pag sinabi ng China na wag mong kumpunihin yung Sierra Madre, malamang si Sara Duterte susunod yan. Kasi nga, bobo yan eh. Tanga yan eh. Uto-uto yan eh. So masasayang mga kababayan. Masasayang yung ginawa po ni PBBM ngayon. Pag si Sara Duterte po magiging presidente. So napaka-importante po nun kasi ang lumalabas nito, tinatago ni Sara Duterte yung kanyang opinion. Importante yun. Oh. So ito, taka lang. So ngayon mga kababayan, ito yung pinakadelikado dito. Ito pinakadelikado dito. Si Sara Duterte po, reservist. Reservist. So ano ba ibig sabihin ng reservist? So kung sakali man na magkaroon po ng putukan, si Sara Duterte po ang mangunguna. O kasi nga ano siya eh, reservist siya eh. Hindi lang siya basta-basta reservist. Official pa siya. Official. 'Di ba? So ibig sabihin nun mga kababayan, kung sakali man na magkaputukan na hindi naman natin gusto hindi natin gusto. Ang pinupunto lang kasi natin dito, hindi deserve ni Sara Duterte ang maging reservist. Ayun ang punto natin dito. Hindi niya deserve. Kasi kapag ito napakita ko sa inyo no. Teka lang, para mas maganda. Okay. HNP Sara Duterte ungab confirm as Army Reserve Colonels. Diyos ko. Oh, official pa. Colonel pa mga kababayan. Colonel. O so ibig sabihin nun, kung sakali magkaputukan, si Sara Duterte, taga-mando lang. Magmamando lang yan. O ikaw doon ka, halika dito, sasapakin muna kita sa muka. Pwedeng ganun eh. So mga kababayan, tayo mga ka-streetwise, hindi po natin gusto ang gera. At hindi po sinabi ni PBBM, wala pong sinabi si PBBM na papasok tayo sa gera. Para malinaw. Pero mga kababayan, malinaw din mga ka-streetwise na hindi po deserve ni Sara Duterte ang maging reservist na colonel. Hindi niya deserve yan. Bukod yan mga ka-streetwise, meron pa dito. Okay. So, okay na yun, no? The Commission on Appointments on Wednesday confirmed the appointments of Davao City Mayor pa si Sara Duterte nito, no? Sara Duterte, okay? As Colonel of the Philippine Army, Reserve Command in the Armed Forces of the Philippines. So, Philippine Army pa talaga, no? So, delikado yung mga hawakan ni Sara Duterte dito. Oh. And then mga kababayan, ito po kasi ay parte po ng, yung mga reservists po kasi na yan, nangyari po yan sa batas po noong 1991, yung Republic Act number 7077. So ang sabi dito, no, the mission of the Citizen Armed Force alternately referred to as the Reserve Force is to provide the base for the expansion of the armed forces of the Philippines in the event of war, invasion, rebellion. So makita natin dito mga kababayan, meron nang nakalagay dito na invasion.
Well, malinaw naman mga kababayan na yung ginagawa po ng China sa atin, invasion po yun ng West Philippine Sea. Di ba? Invasion po ng West Philippine Sea po yung ginagawa po ng China sa atin ngayon. Pero bakit po si Sara Duterte bilang isang reservist na nakalagay naman po dito sa batas na to, di ba? Bakit wala siyang comment? At bukod dyan mga kababayan, may sweldo yan. Ayan no? Base sa base sa website ha. So, average base salary. So, pumapalo siya ng 1 million. Reserve officer 1 million per year. Pera ng taong bayan yan, 1 million per year. Ang nakukuha po ni Sara Duterte para po sa kanyang reservist. Deserve niya ba to? Ewan ko lang Ewan ko lang, pero sa tingin niyo ba, deserve niya ba to? Na meron pa siyang, ano bang tawag dito? Base salary lang naman to honorarium. Oo. Na 1 million. Kasi nga, reserve officer. So, si Sara Duterte po ay isang reserve officer. So, kumubra siya ng, 1 million, 1.2 million every year. Tapos, ang malalaman lang natin, ang makukuha lang natin na opinion, no comment. Tingnan nyo kung gaano ka-bullshit yan, di ba? So, kayo mga kababayan, so dyan po sa 900 po na nanonood, so sa hindi pa po nakakapag-like, palag na lang po ng video po na to, at dyan po sa Team Replays, ano masabi nyo nga po dito? Na si Fiona, si Sara Duterte po ay reservist. Reserve officer pa talaga. Sumusweldo pa talaga siya every month. Every year. At may bonus pa. So sa tingin nyo ba, deserve niya ba to? Or kailangan niya na rin talaga sigurong umalis diyan po sa pagiging reservist nga po? Kasi delikado mga kababayan na magkaroon po tayo ng reservist officer na pro-China at hindi pro-Philippines. Delikado po yun. Okay? So yun lang po mga kababayan. So thank you po mga ka-streetways. So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So thank you po. Thank you po.